Eto na nga bang sinasabi ko eh. Eto na yun eh. 'Di ba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan na, tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw nyong makinig. So ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino. So you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident at patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So good luck sa inyo sa boboto ng yes impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo. Bye! Alam niyo po mga kababayan, ito pong ginagawa ng mga DDS, nito po nila Kati Binag na nagpapalaganap po para po sa akin takot po yan pinapalaganap nila yung takot sa mga congressman para po bumoto ng hindi pabor sa impeachment trial ni Sara Duterte.
So, yung pong pinapalaganap nila, yung mga ganyang chismis or kwento na di umani galing sa INC, may insider daw siya na mamarkahan. Sa pagkakaunawa ko, mamarkahan or tatandaan yung mga congressman na boboto ng pabor sa impeachment trial ni Sara Duterte at hindi na siguro i-endorso or ititiwalag na, no? Para po sa akin yan po yung pananakot. Yan po yung ginawa na nila noong 2025 mga kababayan. Ang sabi po nila noon, magre-revenge vote daw po sila dahil nakulong po si Duterte at saka si Kibuloy. Pero ano pong nangyari? Anong resulta? Talo po ang karamihan sa kanilang mga kandidato sa Senado. Yung mga kanilang politiko, natalo. Sandamakmak po ang talo nila at karamihan sa mga nanalo ay yung mga politikong ayaw nilang manalo. Ibig sabihin po, pananakot lang yan nila. Wala na po talagang bilang ang mga DDS. Tingnan niyo yung Tay Kami naman. Hindi umabot ng 500,000 tapos 300,000 na nga lang, wala pa silang napala. Ano napala nila doon? Hindi po ba mga kababayan? So, nananakot na naman po sila. Sa 2028, lalo na pong walang bilang ang mga yan dahil nakikita na po ng taong bayan kung ano ang totoong kulay ng mga politikong sinusuporta nila. Konektado sa sindikato, gumagawa ng mga illegal, nagnanakaw, konektado sa mga D-Lord. Paano kayo makakakuha ng bilang yan? Tsaka bakit kayo nananakot? Bakit kayo nagbabanta sa mga congressman na boboto ng pabor sa impeachment trial ni Sara Duterte para may akyat sa Senado? Bakit kayo nananakot? Mas gusto nyo ba na hindi malaman ng taong bayan ng mga Pilipino ang katotohanan? Para lamang maprotektahan si Sara Duterte? You're not after the truth. Gusto nyo lang protektahan ang idolo nyo. Pagiging panatiko yan, pagiging hibang yan at lulong sa pagkapanatiko sa mga political dynasty or mga politiko. Hindi po yan nakakatulong sa bansa natin. Mas mamatamisin nyo na i-deprive ang mga Pilipino na malaman ng totoo, maprotektahan nyo lang ang mga puon nyo, ang mga iniidolo nyo. Hindi kayo makabayan, hindi kayo makabansa, hindi kayo makapilipino. Makapolitiko kayo. Kung ang mga DDS ang magtatagumpay at hindi na matuloy ang impeachment trial sa Senado, hindi na po natin malalaman mga kababayan kung totoo yung mga isinuwalat sa Justice Committee na tumatanggap ng limpak-limpak ng salapi mula sa mga sindikato ng iligal na gamot ang pamilyang Duterte. Hindi na po natin malalaman yun. Sa nakita po nating mga ebidensya at pinakita ni Senator Trillanes at mga testimonya nila Madriaga, Asierto, Las Cañas, Garma at iba pa, nakikita natin may malaking posibilidad na totoo ang mga sinasabi nila, yung mga ebidensya. Nakikita na po natin na may malaking katotohanan nito eh. For me, totoo na po yan eh. Nakikita ko na po, ramdam ko na, although kailangan pa nating bulat-latin palalo sa impeachment trial at sa korte. Pero para po sa akin bilang ordinaryong Pilipino, para sa akin, totoo na yan, base sa mga testimonyang narinig ko at sa mga nakita kong ebidensya. Pero dahil mga panatiko kayo mga DDS, natatakot kayong mapahiya, natatakot kayong malaman ang totoo, natatakot kayong makonfirma nyo mismo kapag natuloy ang impeachment trial, natatakot kayo na makonfirma nyo mismo yung kinatatakutan nyo na guilty si Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid, at ang mga politikong sinusuportahan nyo. Sana naman buksan nyo yung mga isip nyo, maging open kayo. Pakinggan nyo yung mga paliwanag ni Trillanes, kahit ayaw nyo dun sa tao, pakinggan nyo lang kahit isang beses, at suriin nyo yung mga ebidensyang inilalabas niya. Pakinggan nyo yung mga paliwanag ng mga resource person, panoorin nyo ulit yung mga hearing sa Justice Committee, pakinggan nyo yung mga sinasabi nila Las Cañas, nila Garma, nila Asierto, nila Matobato, ni Madriaga. Pakinggan nyo lahat yan. Yung mga tao ni Sara Duterte, pakinggan nyo mabuti. Suriin nyo. At kayo mismo. Siguro at this point in time, nakita nyo na eh. Nakita nyo na yung katotohanan. Kaso hindi ito pabor sa inyo, kaya in denial kayo. Kaya ang ginagawa nyo ngayon, pilit nyong pinipigilang matuloy yung impeachment trial. Noong isang taon, dinala sa Senado agad-agad, nagalit kayo. Nagreklamo kayo sa Supreme Court. Ngayong taon na ito, binibigay ang gusto nyo. Ang gusto nyo naman, iakyat na agad sa Senado. Dahil kanyo, hindi kayo nagtitiwala sa Justice Committee ng HOR. Ngayon, tapos na halos ang mga hearing sa Justice Committee ng HOR.
At magbobotohan na lang, ang ginagawa nyo naman, tinatakot nyo yung mga congressman na boboto pabor sa impeachment trial. Akala ko ba gusto nyo ng impeachment trial sa Senado dahil sabi nyo handa kayo at gusto nyo ng bloodbath? Bakit ngayon parang pinapakita nyo ayaw nyo na naman, nananakot na naman kayo? Ginawa nyo na yun ng 2025 pero hindi kayo nagtagumpay. Kinulong pa rin si Duterte, kinulong pa rin si Quiboloy at hindi pa rin sila nakalaya. Hindi niyo pa ba nakikita hindi na sumasang-ayon sa inyo ang tadhana, ang universe? Kasi may mga mali nga sa pinaniniwalaan nyo at may mali at may mga ginawang kasalanan sa mga Pilipino ang mga sinusuportahan nyo. At dadating ang panahon, siguro matatanggap nyo sa sarili nyo na nagkamali kayo dahil malapit na malapit nang malaman talaga at makumpirma yung totoo na may ginawang kasalanan si Sara Duterte. Hindi na maitatanggihan. Very evident, sobrang obvious na namang ebidensya. Kayo na lang ang tumatanggi. The rest of the Filipino people, nakita na ang katotohanan at alam na kung anong tunay na kulay at nakita na yung mga baho ng mga sinusuportahan nyo. Sa 2028, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Mapapahiya pa rin kayo dahil nakita na nga ng mga Pilipino ang totoo. Hindi kayo nagtagumpay noong 2025 eh. Ano pang aasahan niyo sa 2028? Hindi kayo inaapi dito, hindi inaapi si Sara dito. Inaalam lamang ang katotohanan. At kailangan niya maging accountable at managot siya kapag dumating sa pinakapunto na napatunayan sa korte at sa impeachment court ang mga bagay-bagay na ibinabato sa kanya. Hindi biro ito. Hindi biro ang mga yon. Hindi po pwedeng manungkulan si Sara bilang presidente kung hindi niya nalilinis ang pangalan niya. Ang bibigat ng mga akusasyon at dapat niyang sagutin ito. Dapat niyang patunayan na inosente siya. Kaso sa mga nakikita natin, mukhang hindi siya inosente dahil puro pag-iwas, diversionary tactics, pagpapaawa ang kanyang mga ginagawa. There are multiple signs of guilt. Kitang-kita na yan ng mga Pilipino. Kayo na lamang ang in denial, mga DDS. Sana magbago naman kayo. Buksan yung isip nyo. Yun lamang, mga kababayan. Salamat po sa panonood.